1841. Si Marin ay walang katulad na nanlumo sa loob, sa katunayan ay nagsisisi siyang magpakita sa sandaling ito, siya ay nasa isang hindi pagkakasundo. Marin, Holden, Lance, silang tatlo ay tila nasa kakaibang sitwasyon. Humirit si Marin. Sinabi ni Lance, Marin, bagamat pinagtaksilan mo ako, ngunit anuman ang mangyari, ikaw ang ama ni Yuna, hindi kita gagawin, kaya ang pinakamabuting pagpipilian mo ngayon ay agad na atakihin si Holden, upang mabawi ang iyong pagkakamali. Tumahimik ka. Sigaw ni Marin kay Lance. Lance, ikaw ay walang utang na loob na maputing mata na lobo, ginawa ko ang aking anak na isuko ang kanyang pakikilahok sa Entrance Association at ay pangako siya sa iyo, at ikaw, isang puting mata na lobo, ay kinuha ang aking higaan. Ang puso ni Lance ay galit din, ito ay talagang isang backhanded na galaw. Sinabi ni Holden, Marin, sa pagitan mo at ako ngayon, hindi malaki ang alitan, maaari ka ring makipagtulungan sa akin. Ay po, sa tingin mo ba maniniwala pa ako sayo? Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang dumating sa pasukan ng pangunahing bulwagan, ito ay sina Harleen, Lucy, Sina at ang iba pa. Anong nangyayari? Sumigaw si Talia, Harleen, Lucy, Sina, dali, sabay nating salakayin ang lalaking ito, gusto niyang patayin si Lance. Ang lakas ng loob mong patayin ang kuya ko. Sigaw ng apoy na demonyong hayop na naglalabas ng matinding galit. Ilang kababaihan, si Talia, ang agad na sumalakay kay Holden. Sumigaw si Lance, Talia, walang silbi. Gaya ng inaasahan, ang mga pag-atake ni Talia at ng iba pa ay hindi sapat para kilitiin si Holden. Tumingin si Holden sa napakaraming magagandang babae at tumawa, Lance, walang makakatakas sa mga babaeng ito, hahaha. Sa sandaling ito, nagbuga ng nagliliyab na apoy ang Little Fire. Buzz! Ang nagliliyab na apoy ay biglang bumalot kay Holden. Napasigaw si Holden. Pagkalipas ng ilang segundo, namatay ang apoy at si Holden ay naging isang itim na lalaki. What the hell? Napasigaw si Holden sa takot. Ang mga apoy na ibinuga ng Little Fire ay hindi pangkaraniwan. Natuwa si Lance nang makita niya kung gaano kalakas ang apoy ng Little Fire. Tila hindi na kailangang salakayin ni Marin si Holden, sapat na at mas mabilis pa ang apoy ng Little Fire. Sumigaw si Lance, Little Flame, sige, sunugin mo siya hanggang mamatay. Mabuti. Sigaw ni Little Fire, inipon ang lahat ng kanyang lakas at ibinuka ang kanyang bibig, isang makapal, halos materialized na apoy ang nag-spray, at dahil sa hanay, ang apoy na sumunog sa Holden ay mas malakas kaysa sa aktwal. Si Holden ay sumigaw, ang lasa ng pagkasunog sa apoy na naliligo ay mahirap ilarawan sa mga salita. Talagang hindi inasahan ni Lance na ang apoy ay napakalakas, itong subaw ng apoy, natatakot ako na ang una at ikalawang yugto ng kapigatian ay hindi ito makayanan, ang tunay na lakas ng maliit na apoy ay tiyak na nasa itaas ng ikalawang yugto ng kapigatian, at maging ang ikatlong yugto ng kapigatian, ang apoy na ito, nakaramdam ng takot si Lance. Sumigaw si Holden sa apoy, Marin, pigilan siya kaagad. Sa sandaling ito, nagpanik si Marin, hindi alam ni Marin kung paano patigilan ang maliit na apoy sa pamamagitan ng pagpayag nitong masunog si Holden hanggang sa mamatay. Kung nailigtas si Lance, tiyak na hindi siya maliligtas. Stop! Sigaw ni Mo. Gayunpaman, hindi tumigil ang Little Fire, at pinutol ni Marin ang Little Fire gamit ang kanyang espada. Sigaw ni Lance. Munting apoy, umalis ka sa daan. Bang! Naputol ng espada si Little Fire at biglang napuno ng dugo, kung hindi dahil sa malakas na katawan ni Little Fire, marami na siyang nabasag. Biglang nagalit si Lance, Marin, ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko. Ngumuso si Marin, sinabi ko na huminto, sino ang maglalakas loob na subukang kumilos muli. Malamig ang mukha ni Lance, Marin, huwag mo ba akong pilitin? Lance, ikaw ang pumilit sa akin. Tumingin si Lance kay Little Fire at nagtanong, Little Fire, ano ang nararamdaman mo? Minister, ay. Sinubukan ni Little Fire na tumayo, ngunit, agad ding natamba. Sinabi ni Talia, Marin, may konsensya ka pa ba, noong si Yuna ay nahuli ng Yao Clan Dynasty, si Lance ang nagligtas sa kanya pabalik. Bitch, tumahimik ka. Pa! Si Talia ay sinampal ni Marin sa hangin, sinampal siya at lumipad palabas ng pinto 200 metro ang layo. Pinipigilan ni Lance ang kanyang galit sa kanyang puso.
Sinabi ni Lance sa loob-loob, kailangan kong humakbang sa ikalawang yugto ng kapigatian, gusto kong magsanay sa ika-4 na set ng 12 sword formation. Kaagad na pinilit ni Lance ang sarili na kumalma, nahawakan na niya ang threshold ng ikalawang yugto ng kapigatian noon, bagaman maaaring tumagal ng 2 o 3 taon, o kahit 20-30 taon, upang ganap na makapasok sa ikalawang yugto ng kapigatian, ngunit ngayon, si Lance ay kailangang humakbang sa ikalawang yugto ng kapigatian sa lalong madaling panahon. Si Talia ay sinampal, at si Little Fire ay malubhang nasugatan. Si Harleen at ang iba ay agad na nagalit at nagmura. Tumakbo si Yuna mula sa pintuan at sumigaw, "Pare, tumigil ka." Nakita ni Maren si Yuna at sinabing, "Yuna, binaigo mo ako." "Pare, huwag naman po kayong ganyan." "Yuna, 2 months ago? Sinama kita? Bakit hindi ka umalis? Hindi mo man lang maiwan itong lobong puti, binaigo mo ako." "Pare, wow." Sigaw ni Yuna. Sinabi ni Maren, "Yuna, ngayon, ipakikita ko sa iyo kung paano namatay ang lahat ng kamag-anak ni Lance sa ilalim mismo ng kanyang ilong." "Pare, huwag." Agad na tumingin si Maren sa Lightwater na pinakamalapit sa kanya at ngumuso, "Pumunta ka sa impyerno." "Huwag." Ngunit, huli na, ang banayad na tubig ay pinatay ng palad ni Maren. Magaan na tubig. Muling tumingin si Maren sa susunod, kay Harleen. Ngumuso si Maren, "Ikaw ang pangalawa." Pagkatapos sabihin iyon, nilaslas ni Maren si Harleen gamit ang isang palad. Sa oras na ito, biglang sumugod si Yuna palabas. "Huwag." Kaagad na binawi ni Maren ang kanyang kapangyarihan. "Yuna, lalaban ka ba sa akin?" Sigaw ni Maren. "Pare, bakit ganyan ang tinahak mo, bakit? Dapat mong tanungin si Lance tungkol dyan, umalis ka sa harapan ko." Sinampal ni Maren si Yuna na walang malay, ngayon, walang makakapidyaw sa kanya. Muling itinaas ni Maren ang kanyang palad at hinaampas ito kay Harleen, habang sumisigaw, "Mamatay!" Bang! Sa sandaling ito, sumugod si Little Fire at hinarang ang palad para kay Harleen. Ngunit ang munting apoy ay lumipad palabas ng palasyo, at ang sampal ay tiyak na mas nasaktan ang munting apoy. Sumirit si Lance, "Ah!" Sa kritikal na sandali, sinabi ni Lance sa kanyang sarili na kailangan niyang kaagad, makapasok sa ikalawang yugto ng kapigatian, kung hindi, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay kailangang mamatay. 2 beses na sunod-sunod na napahinto si Maren, sobrang inis. Inalok ni Maren ang kanyang lumilipad na espada at nilaslas patungo kina Harleen, Lucy, Rosen at lahat ng iba pa, gusto niya sana silang patayin isa-isa at hayaang manood si Lance, ngunit ngayon ay hindi na makatiis, hiwain na lang natin sila. Nang malapit nang mahulog ang espada ni Maren. Bang! Ang tunog, sinira ni Lance ang hangganan. Swoosh! Si Lance ay naglabas ng 12 sword formation sa isang kisap mata. Puff! Sa gitna ng 1,000 gininto ang sandali, ang isa sa mga lumilipad na espada ni Lance, ay pumutok, diretsyong bumaril sa bibig ni Maren at sa kanyang lalamunan. 1842. Matapos barilin ng espada sa lalamunan si Maren, ang kanyang buong katawan ay direktang ipinako sa gilid ng halijing bato. Ah! Saglit na nagpumigla si Maren sa halijing bato at nakita niya na ang kanyang pisikal na katawan ay tila hindi na makaligtas, kaya't binilisan ni Maren ang kanyang Yuanying upang makaalis sa kanyang katawan. Kapag namatay ang kanyang katawan, ito ay huli na ang kanyang Yuanying na makaalis sa kanyang katawan, dahil kapag namatay ang kanyang katawan, mamamatay kaagad ang kanyang Yuanying. Sa susunod na pagpikit ng mata, nakatakas ang Yuanying ni Maren. Gayunpaman, bago niya patatagin ang kanyang katawan, agad itong hinawakan ni Lance gamit ang kanyang malaking kamay. Si Lance ay nakahawak ng kamatayan sa sanggol ni Maren gamit ang isang kamay at kinokontrol ito, na ginagawang imposible para kay Maren na masira ang sarili, lalo na ang pagtakas. Ah! Nagpupumigla si Maren sa takot. Ang mga mata ni Lance ay tumingin sa sanggol ni Maren na may galit at umungal, "Maren, hinahanap mo ang kamatayan." "Hindi, huwag." Napasigaw si Maren para humingi ng tulong, hindi niya inaasahan na makakawala si Lance sa hangganan ni Holden. "Ang lakas ng loob mo pang humingi ng awa sa akin. Huwag mo akong patayin, Lance, huwag mo akong patayin." Sa sandaling ito, nang maramdaman ni Maren ang kamatayan ng napakalapit sa kanya, ang takot na iyon ay bumangon ng malalim sa loob niya, isang pagnanais sa loob niya na huwag mamatay. "Maren, kung mabubuhay ka,
sana ay hindi mo ako pinagtaksilan, ngunit pinatay mo rin ang aking kaibigang Lightwater, nasugatan ang aking kapatid na si Little Fire, at sinampal ang aking babae, ang tatlong ito, alinman sa isa, ay maaaring hatulan ka ng kamatayan. Hindi, Lance, nagkamali ako, pakiusap, alang-alang kay Yuna, patawarin mo sana ako, nakikiusap ako sa iyo. Pagmamakaawa ni Marian. Hindi ko talaga alam kung paano lumaki ang pisngi mo. Pagkatapos sabihin iyon, kinurot ng husto ni Lance ang sigaw ni Marian. Ang sanggol ni Marian ay binigti hanggang sa mamatay, pagkatapos ay naging hangin at bumalik sa kalikasan. Patay na si Marian, ngunit hindi nakaramdam ng kasiyahan si Lance dahil pinatay ni Marian ang Lightwater. Tiningnan ni Lance ang bangkay ni Lightwater at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Agad na umakyat si Lance sa Lightwater at binuhat siya. I'm sorry, ako ang nanakit sa iyo. Hinaplos ni Lance ang mukha ni Lightwater, na puno ng armor, bagaman si Lance ay nagligtas ng Lightwater mula sa Blue Fox Lily sa unang lugar, at tinulungan ang Lightwater na makipag-fuse sa Blue ang kaluluwa ni Fox Lily, na nagpapahintulot sa Lightwater na tumalon sa Mahayana stage, ngunit ngayon makalipas lamang ang ilang taon, napatay ang Lightwater dahil kay Lance. Si Lucy at Harleen at ang iba pa ay abala rin sa pagdating. Napakadelikado talaga ngayon, kung hindi pa maagang kumilos si Lance, si Harleen at ang iba pa, lahat sila ay namatay. Brother Lance, hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili. Pag-aaliw ni Harleen. Ako ang pumatay sa kanya. Paano kita masisisi, ngayon lang ang Lightwater ang pinakamalapit kay Marian, kaya ang una ay napatay niya, ngayon lang kung ibang tao, iba na sana ang namatay. Sa sandaling iyon, pumasok si Talia mula sa pintuan. Talia. Okay ka lang ba? Abalang naglakad si Lance. Ang kalahati ng mukha ni Talia ay namamaga, agad na tiningnan ni Lance ang katawan ni Talia at nalaman na si Talia ay lubhang nasugatan. Talia, paano nasugatan ang katawan mo? Lance, natatakot ako na mapangalagaan ang aking laman, ang sampal ni Marian ngayon ay halos sumampal sa aking bungo, mabuhay man ako at hindi mamatay, ang aking laman na katawan ay matatapos. Ito ang kanyang katawang laman na ipinanganak sa sinapupunan ng kanyang ina, mula pagkabata niya ay may nararamdaman na siya, paano pa kaya ito mapapalitan ng pagkuha ng laman ng ibang tao? Mas mahirap sumuko si Lance, itong katawan ni Talia, Damon. Masyadong pamilyar si Lance dito, hindi katanggap-tanggap na magpalit. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Si Lance ay agad na tumakas sa katawan ni Talia na walang kamatayang enerhiya. Kasabay nito, kumuha si Lance ng isang tableta, ang tabletang ito ay tinatawag na regeneration pill, gaano man kalaki ang pinsalang nagawa sa laman, kahit na ang laman ay malapit ng mamatay, hanggat may huling hininga pa. Umalis, ang pag-inom ng regeneration pill ay dahan-daang gumaling. Nang si Lance ay tumusok lamang sa lalamunan ni Marian gamit ang kanyang espada, kung ininom niya ang regeneration pill sa tamang panahon, tiyak na hindi siya mamamatay. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mga pinsala ni Talia ay mahimalang nakabawi. Nakakamangha. Tuwang-tuwa si Talia, ang hindi kailangang mawala ang kanyang pisikal na katawan ay tiyak na mas mahusay kaysa sa anupaman, at si Lance ay nawala ng ilang immortal chi kay Talia, at si Talia ay halos mabawi. Talia, ayos ka lang. Manam, ayos lang ako. Tama, tingnan mo ang Little Fire. Agad na lumabas si Lance mula sa pangunahing bulwagan, kung saan ang Little Fire ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa malayong bahagi sa labas ng pangunahing bulwagan. Munting apoy, ano ang nangyayari sa iyo? Dahan-daang iminulat ni Little Fire ang kanyang mga mata at ngumiti, I'm glad you are okay, Minister. Mga salita. Nais ni Lance na tulungan ang Little Fire na suriin ang kanyang katawan, gayunpaman, tumingin si Lance sa Little Fire, isang katawan ng apoy na hayop, sa kawalan, naunawaan ni Lance ang katawan ng tao, kung aling mga organo ng katawan ng Little Fire si Lance, hindi rin sigurado. Nag-aalalang sinabi ni Talia, nalanto lang ang katawan ni Little Fire, natatakot ako na hindi maganda ang sitwasyon. Kuya Lance, ayos lang ako, hindi ako pwedeng mamatay. Daw. Munting apoy, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Matagal na hinanap ni Lance ang kanyang isip, gayunpaman, walang nakitang mga tabletang makakapagpagaling sa Little Fire. Little Fire, pasensya na, wala akong kahit anong pills na bagay na inumin mo. Kuya Lance, ayos lang ako. Lalong humina ang boses ni Little Fire. Sinabi ni Lance, habang nakatayo ngayon, maaari ko lang itong labanan.
Hindi gaanong pinansin ni Lance at nawala ang kalahati ng immortal na chi ng kanyang katawan sa Little Fire. Sa kalahati ng immortal chi ni Lance na pinoprotektahan ang kanyang katawan, sa wakas ay nakarecover ng husto ang Little Fire, ngunit magtatagal pa rin ito para ganap na makarecover. Kuya Lance, ano ang gagawin mo sa iyong sarili kung mawala ang iyong immortal chi sa akin? May natitira pa akong kalahati sa sarili ko, tsaka kapatid kita, kahit ibigay ko sa'yo ang lahat para mailigtas ang buhay mo, paano kung mawala ito sa iyo, paano ko maihahambing sa iyo sa isang distrito? Paano ko maihahambing sa iyo, bukod pa, naabot ko na ang ikalawang yugto ng kapigatian, kabilang din ako sa kalahating walang kamatayan, nakakagawa na ako ng kalahating walang kamatayang chi sa aking katawan ng mag-isa, ang kahulugan ng walang kamatayang chi sa ako, unti-unting nagbabago. Kuya Lance, salamat. Mukhang naaantig si Little Fire, hindi ko inaasahan na ganoon pa rin pala kamahal si Brother Minister sa kanya. Sige, siguradong okay ka na ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, dahan-daang tumayo si Little Fire, habang kasabay nito, niyugyog ni Little Fire ang kanyang katawan at nag-transform sa kanyang anyo ng tao. Kapatid na Chen, salamat sa walang kamatayang enerhiya na ibinigay mo sa akin, hindi lang ako nakabawi ngayon, ngunit, sa iyong walang kamatayang enerhiya na nagpapasigla sa akin, pakiramdam ko ay hindi ako malayong makatawid sa unang yugto ng pagnanakaw. Ah, ang galing. Natuwa si Talia. Ito lahat ay ipinagkaloob sa akin ni Kuya Lance. Sige, huwag kang maging magalang, ngayon, oras na para pumasok at harapin si Holden. Sa pagpasok ni Lance sa main hall, si Holden ay nakulong pa rin ng Heavenly Formation Scrolls. Sa ngayon, si Holden ay puno ng pag-aalala, mula nang mapatay si Maren, si Holden ay tila hindi mapakali. Sa wakas, pumasok si Lance para harapin siya. 1843. Malamig ang tingin ni Lance habang nakatingin kay Holden at sinabing, Holden, ngayong patay na si Maren, ano pa ang gusto mong sabihin? Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ni Holden. Holden, maaaring nagtataka ka kung bakit bigla na lang akong lumaya sa iyong hangganan. Malamang na hindi ka maniniwala dito hanggang sa mamatay, ngunit ngayon lang ako, sa isang kritikal na sandali, ay tumuntong sa ikalawang yugto ng tribulation. Sinabi ni Holden na hindi sinasadya, ngunit kahit na tumuntong ka sa ikalawang yugto ng kapigatian, mas mahina ka pa rin kaysa sa akin, kaya paano ka makakawala sa aking hangganan? Agad na naghandog si Lance ng 12 lumilipad na espada. Itong 12 lumilipad na espada ko, pinagsama sa isang sword formation, ay hindi mas mahina kaysa sa isang galaw na ginawa ng isang pseudo-immortal na sandata. Ang pag-aari ko ng sword formation na ito ay katumbas ng pag-aari ko ng isang pseudo-immortal na sandata. Holden, ngayon, alam mo na ba kung anong level ang pinagkaguluhan mo? Ah! Nanginginig ang katawan ni Holden, at nang marinig niya ang tatlong salitang pseudo-immortal artifact, siya ay ganap na tulala. Holden, ikaw ay kasing mahina ng uod sa aking paningin. Ako, si Tang Someone, na tiyak na makikipagkompetensya sa lahat ng mga super pamilya ng Seven Seas sa hinaharap, sino ka? Nanginig ang katawan ni Holden, abala sa pagsasabing, Iyan, Tang, Lance, pasensya na ah. What? I didn't hear you clearly, anong sabi mo? Awkward na sinabi ni Holden, kasamang the Wisp Daemon, labis na nasaktan, inaasahan kong mas magiging mapagparaya ka ah. Hahaha, hahaha. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lance. Si Little Fire at ang iba pa ay nagpakawala ng nakakahiyang tawa. Sinabi ni Lance, Holden, gabi na. Nagmamadali si Holden, kamang the Wisp Daemon, ikaw ay isang taong may dakilang gawa, bakit kailangan mong makisama sa mga taong tulad ko? Ngumisi si Lance, nagkakamali ka, kahit nakagatin ako ng lamok, ayaw ko pa rin ba ang lamok sa pagiging mahina at hindi ito hinahampas hanggang mamatay? Kasamang the Wisp Daemon, basta't palayain mo ako, papayag ako sa anumang sasabihin mo. Sinabi ni Talia, Lance, huwag mo siyang pakawalan, ang ganitong uri ng mga salita ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngumuso si Lance, gusto niyang maging maganda, hayaan mo siya. Tumaas ang kamay ni Lance, at ang 12 sword formation ay mabilis na pinalibutan si Holden. Malinaw na naramdaman ni Holden ang mahusay na kapangyarihang humahadlang na nagmumula sa 12 sword formation. Ah! Nanginginig ang katawan ni Holden, ang napakalakas na pagpigil ay maaaring hindi manalo kahit na hindi siya nakulong ng Heavenly Formation. Paano ito posible? Sinabi ni Lance, Holden, kahit na makipag-isa ako sa iyo ngayon, natatakot akong hindi ka mananalo laban sa akin.
No, you have the guts to duel with me face to face. Natigilan si Lance, halatang kaya kitang patayin sa isang iglap, kaya bakit kailangan kong gumawa ng dagdag na pagsisikap na makipagduel sa iyo? Pagkasabi niyan, ang 12 lumilipad na espada ni Lance ay naglaslas. Ang ginagawa ngayon ni Lance ay ang pang-apat na set ng 12 sword arts, at ito ay mas malakas kaysa sa nakaraang pangalawang set. Ah! Pakiramdam ni Holden ay hindi makahinga, at sa sumunod na segundo, nawalan siya ng malay. Pinutol na ni Lance si Holden. Si Holden ay patay na. Sa pangunahing bulwagan, tanging si Lance at ang iba pa ang naiwan, at bukod sa kanilang sariling mga tao, may dalawang tagalabas, sina Baron at Campbell. Nagtanong si Lucy, Master Damon, ano ang gagawin natin sa dalawang ito? Tumingin si Lance kay Baron at Campbell, at sa totoo lang, hindi talaga alam ni Lance kung paano haharapin silang dalawa. Ngayon lang nang matrap si Lance sa hangganan, inutusan sila ni Lance na salakayin si Holden, gayunpaman, nag-aalangan silang gawin iyon. Pounds! Lumuhad sina Baron at Song Complainington. Senior Damon, iligtas mo ang iyong buhay. Magkasunod na humingi ng awa ang dalawa. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Lance. Lance, patayin mo na, alam na nila ang sekreto mo, para hindi na magkagulo, mas mabuting ayusin na, tsaka, masyadong nakakadismaya ang performance nilang dalawa, halatang wallflowers sila. Senior Damon, iligtas mo ang aking buhay, Hikbi. Umiyak si Baron at Campbell at yumuko para sa awa, na para bang ang kamatayan ay darating sa isang iglap. Gustong iligtas sila ni Lance, ngunit alam na nila ang lahat ng sekreto ni Lance. Alam nila na si Lance ay may immortal chi sa kanyang katawan, alam nila na si Lance ay mayroong spirit gathering formation, kung ang ganitong bagay ay kumalat, kung gayon tiyak na marami pang darating para hanapin si Lance. Baron at Campbell ay yumuko, Senior Damon, huwag kang mag-alala, palagi akong magiging tapat sa iyo, hinding-hindi ako gagawa ng anuman laban sa iyo. Tinanong ni Lance si Talia at ang iba pa, ano sa palagay ninyo ito? Sinabi ni Talia, maaari mo bang burahin ang kanilang mga alaala? Sila ay kalahating immortal, hindi nila ito mapapawi, sabi ni Lance. Depende yan kung willing ka magtiwala sa kanila o hindi. Ngunit wala na akong kumpiyansa na magtiwala sa isang tao, bago si Wang Pai, at maging ang aking biyenan na si Maren, ay magtaksil sa akin para sa kanilang sariling kapakanan, kaya paano pa ako magtitiwala sa iba? Sa pagkakataong ito si Mo muntik nang mapuksa ni Maren ang buong pamilya ko, at kung hindi pa ako nakarating sa ikalawang yugto ng tribulation sa tamang panahon, nakakatakot isipin. Kaya naman, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan ang dalawang tao na walang emosyonal na batayan sa akin. Sinabi ni Talia, kung ikaw ay napunit, pagkatapos ay patayin sila, walang gaanong awa sa immortal na mundo ng paglilinang. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, kapatid na ministro, huwag kang maging isang banal na ina na patutot, dahil hindi mo ito magagawa, pagkatapos ay gagawin ko ito. Tapos, isang putik ng apoy. Si Baron at Campbell ay agad na naging wala, tulad ng isang mabilis na kamatayan ng walang anumang sakit, ito ang pinakamalaking awa para sa kanila. Natahimik si Lance, hindi ko sinubukang maging maawain. Napabuntong hininga si Lance at tanging si Baron at Campbell lang ang nasabi sa kanyang puso. Si Lance ay may mga tagapaglingkod na naglilinis sa larangan ng digmaan, habang si Lance mismo ay agad na pumasok sa saradong estado. Si Lance ay tumuntong pa lamang sa ikalawang yugto ng kapigatian, kailangan muna niyang patatagin ang kanyang kaharian, pagkatapos nito ay natakot siyang dumating ang bagyo. Sa lalong madaling panahon, dapat maghanda si Lance para sa kapigatian. Noong huling pagkakataon noong siya ay nasa kapigatian, si Lance ay nagkaroon ng demonyo, kung hindi dahil sa kanyang malakas na katawan, natakot siya na sana ay mamatay siya. Sa pagkakataong ito, ang kulog na kapigatian ay mas malakas pa, si Lance ay dapat maging handa sa lahat. Lance, sigurado ka bang naalis mo na ang demonyo sa puso mo? Tanong ni Talia. Hindi ko alam, ang mga mind demon ay isang bagay na hindi ko alam sa isang regular na batayan, kapag naabot ko na talaga ang yugtong iyon ay sesubog sila. Sabi ni Lance. Sana, naalis na ang mga demonyo sa puso mo. Di nagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Lumabas si Lance sa cultivation room at sinabi sa lahat, naramdaman ko na ang bagyo, at sisimulan ko na ang aking pangalawang bagyo. Cheer up! Huwag kang mag-alala, imposible para sa akin, Lance, na matalo ng isang bagyo lang. Pagkatapos sabihin iyon, umupo si Lance at ipinikit ang kanyang mga mata.
Biglang pumasok si Lance sa isang selyadong espasyo, na para bang nakarating siya sa ibang mundo, isang mundo kung saan siya lang. Biglang napuno ang kalangitan ng maitim na ulap, at isang malakas na bagyo ang tumama patungo kay Lance. Hindi ito naiwasan ni Lance dahil ang bilis ng pagbagsak ng kulog ay masyadong mabilis. Boom! Ang makalangit na kulog ay tumama sa ulo ni Lance. Inalok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at buong lakas niyang hinarang. Pagkalipas ng ilang segundo, naghiwa-hiwalay ang madilim na ulap at hindi nawala ng kahit isang buhok si Lance. 1844. Haha, nagtagumpay ako sa aking pagnanakaw, walang pusong demonyo. Tuwang-tuwa si Lance, pagkatapos na walang mga demonyo sa puso, ang pagnanakaw ni Lance ay napakadali, at walang buhok na malalagas kapag tumama ang kidlat. Binuksan ni Lance ang kanyang mga mata at nakitang nakapaligid sa kanya ang lahat. Paano ito? Nagtagumpay ba ang pagnanakaw? Ang mga taong nakapaligid kay Lance ay abala sa pagtatanong. Kalokohan, kung hindi magtagumpay ang pagnanakaw, hindi ka na gising, magiging brain dead ka lang. Nakangiting sabi ni Lance. Mabuti, nag-alala kami sa iyo sa sandaling ipinikit mo ang iyong mga mata. Nakakatakot talaga ang ganitong uri ng kulog na kapigatian, hindi man lang namin ito nakikita ng mga nanonood kung gusto namin, at hindi ka matutulungan ng mga nakikinig. Oo, kapag tayo ay tumawid sa Thunder Robbery, ang ating espiritu ay papasok sa isang espasyo kung saan tayo ay nag-iisa, walang mga tumatambay at walang makakasagabal sa Thunder Robbery, at ang Thunder Robbery ay hindi makakasama sa mga inosenteng tao. Kung tayo ay magtatagumpay sa kapigatian, gising tayo, kung mab-aigo tayo, hindi na tayo gising, ni hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong magpaalam sa ating mga mahal sa buhay. Sabi ni Lance. Sinabi ni Little Fire, Brother Lance, malapit ko na rin maramdaman ang aking unang kulog na kapigatian. Congratulations, Little Fire, kapag nakaligtas ka sa thunderstorm, talagang mararating mo ang unang yugto ng thunderstorm, at saka ka lang magiging isang tunay na kalahating immortal na katawan. Si Lance ay sumulyap at hindi nakita si Yuna. Napabuntong hininga si Lance, tutal, pinatay ni Lance ang kanyang ama, matagal na siyang hindi nakikita ni Lance. Nasaan siya, Yuna? Half a month ko na siyang hindi nakikita. Sinabi ni Talia, puntahan mo siya at kausapin siya ng maayos, ikaw ang kaaway ng kanyang ama, kung hindi niya malalampasan ang hadlang na ito, ang hinaharap ay masisira. Hahanapin ko siya. Hindi nagatubili si Lance sa mga bagay-bagay at agad na pinuntahan si Yuna, sa katunayan, si Lance ay kaaway ng kanyang ama. Hinanap ni Lance ang halos buong araw at sa wakas ay natagpuan siya sa isang inn sa labas ng palasyo. Si Yuna ay umiinom mag-isa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, mangkok ng mangkok. Alam ng buong ina si Yuna ay umiinom dito ng ilang araw, at sa mga araw na ito, siya ay gulong-gulo. Hindi alam ni Yuna kung ano ang dapat niyang gawin, hindi niya kinasusuklaman si Lance, ngunit, pagkatapos ng lahat, si Lance ay kaaway ng kanyang ama, paano niya haharapin ang ganoong relasyon? Mamamatay tao ng ama, o dapat ba siyang maghiwalay ng tiyak? Naniniwala ako na ang sinumang makatagpo ng ganoong bagay ay masasakit at mapupunit. Sa sandaling iyon, dumating si Lance. Yuna, bakit ka umiinom ng alak? Dumating ang boses ni Lance. Lumingon si Yuna at hindi nagsalita. Umupo si Lance sa harap ni Yuna at hinawakan ang kamay ni Yuna. Sinubukan ni Yuna na humiwalay, ngunit hindi siya pinayagan ni Lance. Yuna, ang iyong ama, si Maren, ay talagang pinatay ko. Gayunpaman, hindi mo maiisip na ako ang pumatay sa kaaway ng iyong ama, at ako rin ang iyong walang kamatayang magsasaka. Bukod dito, halos patayin ng iyong ama ang lahat ng aking mga miyembro ng pamilya. Kung hindi siya mismo ang mamatay, walang gustong pumatay sa kanya. Dapat alam mo ang lahat ng ito sa iyong sarili, hindi ko na kailangan pang sabihin pa. Alam kong kinukondena mo ang iyong sarili sa pagsama sa taong pumatay sa kaaway ng iyong ama, pero naging Daoist lovers muna kami, at pagkatapos ay naging magkaaway kami. Sige, bumalik ka sa akin at magpanggap na hindi ito nangyari. Hinailan ni Lance si Yuna pabalik sa palasyo, pinahintulutan si Yuna na magpumiglas ng hindi bumibitaw, at pagkarating sa palasyo, direktang pinilit ni Lance si Yuna na gawin ito. Si Lance ay hindi isang psychologist, kaya wala siyang ang daming isip na pag-aralan kung paano kumbansihin ang iba. Yuna was very. Sa kasamaang palad, sa huli, naiwan itong mag-isa.
Ang Holden ng Song Dynasty ay namatay ng higit sa kalahating buwan hanggang ngayon, ngunit walang ibang tao mula sa dinastiyang Song ang dumating upang hanapin siya, dahil walang nakakaalam kung saan nagpunta si Holden, lalo na kung saan siya namatay. Siyempre, kahit na alam nila na si Lance ang pumatay sa kanya, si Lance ay hindi natakot. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Maren, ang dinastiyang Mo ay hindi maaaring wala ang mahabang hari. Sa makatuwid, si Lance ay kailangang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kuya Lance, bakit hindi ka nalang magtayo ng Tang Dynasty at ikaw na ang mahabang hari? Uncle Minister, magtayo tayo ng Tang Dynasty at palagwin ang ating pamilya dito na may mga ugat sa hinaharap. Oo, kapatid na ministro, maaari rin kaming bumaba sa mortal na kaharian para kunin kang mortal, tutal, ang mga kamag-anak natin ay gumawa ng paraan para makaahon dito, ang dami mong spirit stone, sigurado akong may paraan ka. Brother Lance, noong ikaw ay nasa mortal realm, ang mga kapatid mo at ang kanilang mga inapo ay pinarangalan mo pa rin. Sa Great Shang Empire sa mortal realm, ang Shang clan ay pa rin ang royal family, at ikaw pa rin ang ninuno ng buong Great Shang Empire at isang maalamat na tao sa buong mortal realm. Si Lance mismo ay ang mahabang emperador. Sinabi ni Lance, lahat ng iyong mga panukala ay mabuti, gayunpaman, wala akong intensyon na mag-ugat dito. Aakyat ako sa Immortal Realm sa loob ng ilang daang taon, at ang lugar na ito ay isang lumilipas na yugto lamang para sa akin. So what if it's a passing phase for you, Minister? There's no way you can help us continue to cultivate immortality now, the future is all up to us. Yung mga girlfriend mo, sigurado ka bang makakaakyat sila sa isang ilang daang taon din? Kung hindi nila kaya, wala na ba silang pamilya? Kung mayroon kang sariling pamilya sa spirit world, makakaasa ang mga kamag-anak na hindi makakaakyat sa immortal world sa hinaharap. Sa kanilang mga pamilya upang magpatuloy na mabuhay. At saka, mayroon kang 12 sword formation, pagkatapos mong umakyat, siguradong gusto mong may magmamana nito, di ba? Medyo kinilig si Lance. Bagamat ang layunin ni Lance ay linangin ang immortalidad sa Seven Seas, maaari niyang itayo muna ang kanyang pamilya ngayon, at sa hinaharap, kapag si Lance ay nagawang tumawid sa Seven Seas, ililipat ni Lance ang kanyang pamilya sa Seven Seas at maging Panginoon ng Seven Seas. Sa isang tango ng kanyang ulo, sinabi ni Lance, mabuti, ang maalamat na mitolohiya ng aking Lance ay hindi maaaring nasa mortal na kaharian, kahit na sa espiritual na kaharian, gusto kong maging isang alamat. Oo, sa hinaharap, pagkatapos mong umakyat sa milyon-milyong taon, malalaman din ng mga tao sa daigdig ng mga espiritu ang iyong dakilang pangalan. Ito ay tulad ng formasayo ng pagtitipon ng espiritu at ng formasayo ng langit, ang mga sikat na bagay na ito ay kilala pa rin kahit na matapos ang isang hindi alam na bilang ng mga taon. Bagamat nasa ikalawang yugto ka na ng kapigatian, hindi ka gaanong kalapit sa pag-akyat gaya ng iniisip mo, at kailangan mo pa rin ng malaki at sikat na pamilya sa hinaharap. Ngunit, natatakot akong maulit ang trahedya ng mortal na kaharian. Sa mortal na kaharian, kahit na nabuhay ako sa isang alamat, ang aking mga mahal sa buhay ay isa-isa ng tumatanda at wala akong magagawa, ganoon ang kalungkutan ay hindi alam ng mga hindi pa nakaranas nito. Nangako ako na hindi na ako magkakaroon ng ganitong pamilya muli, at mamumuhay lang ako sa estilo kasama ang ilang babaeng mahal ko, nang walang anumang relasyon sa pamilya. Hindi kita hinayaang magkaanak at hindi kita hinayaang maging lolo You're still dashing with the women you love. So I form a family force, saan manggagaling ang mga tauhan? Minister, maaari kang magtayo ng isang bansa, at sa hinaharap, ang lahat ng mga taong lumilipad mula sa mortal na mundo ay magiging iyong mga tao, kaya maaari mo ring matulungan ang mas maraming tao sa mortal na mundo. Gayon din, narinig ko na ang mundo ng ang agham at teknolohiya sa mortal na mundo ay napaka-advance na, kaya marahil, gamit ang teknolohiya, maaari mo ring isagawa ang immortalidad, halimbawa, ang paggamit ng agham at teknolohiya upang lumikha ng mga table tasks. Linangin ang elixir. 1845. Paggamit ng agham at teknolohiya upang lumikha ng isang gayuma. Linangin ang elixir. Lumiwanag si Lance. Oo. Noon, bago ka tumuntong sa Void, ang mundo ng teknolohiya sa mortal na kaharian ay napakatalino na, at ang martial arts ay ang kabaligtaran, na hindi pabor. Sa katunayan, ito rin ang batas ng kasaysayan. Sa noong panahong iyon sa mundong iyon, ang Mecha Warriors ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga sinaunang eksperto sa militar, at may mga siyentipiko na nagsaliksik ng mga bestial genetic potion.
Iyon ay isang pangunahing genetic na proyekto na nagpabago sa mga tao at binago ang kanilang mga gene. Lance, isipin mo, sa mortal na mundong iyon, ang cancer, AIDS, at marami pang ibang sakit ay hindi na magagamot. Bakit sila naging walang lunas? Ito ay dahil ang mga mortal ay may depekto sa kanilang mga gene, at kapag tayo ay naging mga espiritong nilalang, ang mga gene ng ating katawan. Wala itong depekto, wala na tayong sinumang may sakit, at wala ng mga doktor sa daigdig ng mga espiritu. Nangangahulugan ito na hindi magiging mahirap para sa mga mortal, na naging mga espiritong nilalang, na maging mga espiritong nilalang patuloy na sumilip sa likas na katangian ng kanilang mga gene, at isang araw, kapag umabot sila sa punto kung saan maaari nilang baguhin ang kanilang mga gene. Kahit na patuloy na lumalakas ang teknolohiya, hindi imposibleng maging isang immortal sa pamamagitan ng pagbabago ng mga gene. Sa madaling sabi, sa tingin ko, ang grupo ng mga mortal na nakikibahagi sa teknolohiya balang araw ay lalaban sa langit at kahit naganap na baguhin ang buong universo. Kan, sobra na ba iyon? Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi katutubong sa mundo ng teknolohiya, at palaging nararamdaman na ang teknolohiya, iyon ay mga side issue. Ngunit, oo hindi nang walang dahilan. Ang sansinukob ay patuloy ding sumusulong, at ang mga bagong bagay ay maaaring talagang palitan ang mga luma sa ibang araw. Bueno, kung gayon, ako, si Lance, ay nagpasya na lumikha ng isang alamat sa spirit world, hindi ko kayang tretuhin ang lugar na ito na parang isang lumilipas na yugto, bawat lugar na madaanan ko, gusto kong maging alamat ng lugar na iyon. Haha, Kuya Lance, tama na. Agad na tinipon ni Lance ang lahat kabilang sina Talia, sina Harleen, at Turismo, maliban kay Yuna, kung tutuusin, ang pagkakakilanlan ni Yuna ay espesyal, pinatay na ni Lance ang kanyang ama, at ngayon ay medyo sinasadya. Facepalm kung may balak siyang agawin ang trono sa harapan niya. Ano sa tingin ninyo, guys? Dapat ba akong gumawa ng high-profile na hakbang para palitan ang Mo Dynasty, sa Tang Dynasty, o iba pang pangalan, na tatalakayin mamaya? Tumawa si Lance at tinanong ang lahat. Nagkatinginan si Talia at ang iba pa, medyo nagulat. Lance, bakit bigla kang nagka-idea? Masyado ka kasing na-reject kanina, tapos nasa mortal realm ka pa. Tama, ako ay naging isang ama, isang lolo sa tuhod, at isang ninuno sa mortal na kaharian noon, at ipinadala ko ang isa sa aking pinakamalapit na kamag-anak sa katandaan gamit ang aking sariling mga mata. Sa makatuwid, nang ako ay dumating sa espiritu. Mundo, nangako akong hindi tatahakin ang parehong landas, at kahit ako ay natatakot sa aking sarili na bumuo ng isang pamilya dahil sa takot na magkaroon muli ng mga anak na lalaki at apo. Sinabi ni Lance ang mga salitang nakatago sa kanyang puso. Pero hindi ba contradictory na gusto mong bumuo ng pamilya ngayon? Ngumiti si Lance, sa ngayon, sa spirit world, kahit saang rehiyon, halos lahat sila ay may mga pamilya bilang kanilang kapangyarihan, bakit ako magiging ganoon din? Ang kapangyarihan ng Daemon Clan na nabuo ko ay pangunahin upang sumipsip ng mga immortal na magsasaka. Mula sa mortal realm, maliban doon, ang aking pamilya at mga kaibigan, at ilang mga disipulo ang kinuha ko. Kung tungkol sa aking sarili, hindi ako naglalabas ng mga supling. Mayroon bang walang kamatayang magsasaka sa mortal na kaharian? Maaaring hindi pa ngayon, ngunit makakatulong ako sa ilang tao. Ang aking mga dating kapatid sa mortal na kaharian, ang kanilang mga inapo, tutulungan ko silang makapasok sa daigdig ng mga espiritu, at bilang karagdagan, ang mortal. Oras na para bumalik ako sa mundo ng teknolohiya sa mundo ng mga tao. Okay, ikaw na bahala. Kung gayon, ano ang dapat nating tawaging kapangyarihan ng ating Don? Tumutulong ang lahat na mag-isip ng isang bagay, at subukang maging dominante hanggat maaari, dahil, gusto kong maipasa sa mga panahon ang kapangyarihang itinakda ko. Ang lahat ay hindi nakabuo ng anumang magagandang pangalan ng ilang sandali. Walang nagmamadali para sa isang pangalan, bumalik tayo at pag-isipan ito ng dahan-dahan, mayroon pa ring maraming oras. Sinabi ni Talia, Lance, kaya gagawa ka ng isa pang paglalakbay sa mortal realm. Oo. Itong biyaheng pababa, hindi na ito kagaya ng Oo, itong biyaheng pababa, hindi na ito kagaya ng huling pagkakataon, hindi ito minamadali, ilalabas ko pa ang Maskat Angie tanging mga inapo ng mga kapatid ko noon, sa tingin ko. Ay magtatagal pa ako.
Dapat 10 o 20 taon sa mortal na kaharian, ngunit syempre, ang 10 taon sa mortal na kaharian ay 1 taon lamang sa kaharian ng mga espiritu. Well, 1 taon na lang, mabilis na yon, so kailangan mo ba kaming samahan? Hindi na kailangan ninyong lahat ay gumugol ng mas maraming oras sa pagsasanay. Sabi ni Lance. Si Sina ay abala sa pagsasabing, huling beses na hindi mo ako isinama noong bumalik ka, dapat mo akong isama sa pagkakataong ito, gusto ko ring bumalik sa aking bayan. Sinabi ni Lance sa isang kadahilanan, asawa ng guro, hindi mo ako pinapahirapan. Gusto ko talagang bumalik doon, kahit na ang oras para sa paglilinang ay mahalaga, hindi masama para sa oras sa mundo ng mga espiritu, ito ay 1 taon lamang, 2 taon lamang. Ito. Si Sina ay abala muli, gusto kong bumalik para magbigay galang sa iyong Panginoon sa mortal realm, pati na rin sa iyong mga nakatatandang kapatid at kanilang mga kapatid na babae. Ano pa ang masasabi ni Lance, kailangan niyang sumang-ayon. Sige, sa huling pagbabalik ko, nakalimutan kong magbigay galang sa kanila. Medyo napahiya si Lance. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Kuya Lance, gusto ko ring bumalik. Hindi nakaimik si Lance, ano ang babalikan mo, ang tagal mo palang nasa spirit world. Kung ganoon, sino ang isasama mo? Tanong ni Little Fire. Sinabi ni Lance, wala akong kinukuha kundi si Sina. Kuya, pupunta rin ako. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ng isang bata at isang maliit na puting dragon ang tumalon. Ah, Little White? Well, Little White hindi pa kailangan mag-cultivate. Para makapunta na siya, kaya tayong 3 na lang. You all honestly practice here, right, Little Fire? You're in charge of everyone's safety, ikaw ay nasa unang yugto ng tribulation, ano ang iyong pinakamataas na lakas? Tanong ni Lance. Walang pag-iingat na ngumiti si Little Flame, huwag kang mag-alala Kuya Lance, nakuha ko na sa simula ang aking mga alaala sa pamana, maraming makapangyarihang pamamaraan sa aking mga alaala sa mana, kasalukuyan kong sinasanay ang mga ito, kahit na hindi, ang aking apoy ay magagawang kahit na ang pinakamalakas na tao sa ikalimang yugto ng tribulation ay hindi maglakas loob na lumapit. Ang ikalimang yugto ng tribulation ay sapat na upang hadlangan ang isang partido sa 6 na dagat pa rin. Bueno, gamaan ang loob ko, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Tumango si Lance, sa wakas ay nagsisimula ng lumakas ang Little Fire, at nang ganap niyang makuha ang kanyang minanang mga alaala, hindi alam ni Lance kung siya ay kalaban na ni Little Fire. Tanong ni Sina, Guro, kailan ka pupunta sa Mortal Realm? Ano ang pagmamadali, tapusin na natin ito, at least siguraduhing nasa dilim tayo sa ngayon at walang potensyal na panganib bago tayo magpatuloy, sabi ni Lance. 1846. Well, also, after all, kamamatay lang ni Holden dito kanina, walang nakatitiyak kung nalaman na ito ng Song Dynasty. Naghintay si Lance sa bahay ng 1 pang buwan, at pagkatapos ng 1 buwan, bigla siyang nakatanggap ng liham ng imbitasyon, mula mismo kay Marian, hindi alam ng iba pang 8 dinastiya na namatay na si Marian. Ang liham ng imbitasyon ay para imbitahan si Marian sa 6th Dynasty Brawl. What is this Dynasty Brawl? Tanong ni Lance na tinitingnan ang laman ng imbitasyon. Hindi ko alam. Si Little Flame at ang iba pa ay umiling ng diretso. Ang mga nakakaalam ay patay na lahat ngayon, ang dinastiyang Mo, ngayon ikaw na lang at si Little Fire ang natitira sa 2 transitional stages. Sabi ni Talia. Natahimik si Lance, iniisip ito, wala na talagang natitira sa dating dinastiyang Mo clan. Tanungin mo si Yuna, siguradong mas alam niya. Natagpuan ni Lance si Yuna sa harem. Si Yuna ay katulad pa rin ng dati, namumuhay ng magulo. Yuna, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Yuna, nakatanggap lang ako ng invitation na imbitahan ang tatay mo sa 6th Dynasty Competition, alam mo ba kung ano itong Dynasty Competition? Patay na ang tatay ko, dapat ay nagpadala sila ng imbitasyon sa piitan. Patay na ang tatay mo, pero nandyan pa rin tayo ngayon, kaya mabuti na lang dumalo tayo. Ikaw. Ito ay ang dinastiyang Daemon o ang dinastiyang Mo, kung ito ay kumakatawan sa dinastiyang Mo, kung gayon ay hindi na kailangan, ang dinastiyang Mo ay wala na. Sabi ni Yuna sa loob ng isang komplikadong paraan. Sinabi ni Lance, narinig mo ba, tungkol sa paghahanda kong magtatag ng sarili kong puwersa sa hinaharap? Iyon ay inaasahan.
Sinabi ni Lance, gusto kong mag-set up ng sarili kong puwersa, hindi para sakupin ang Mo Dynasty. Kung ikaw, ang Mo Clan, ay may isang tao na maaaring tumayo at mamuno sa sitwasyon, maaari kong piliin na lampasan ang iba. Mga dinastiya. Nang marinig ni Yuna si Lance na sinabi iyon, medyo gumaan ang pakiramdam niya, at mahinang sinabi, inaasahan na mayroon ang Mo Clan ko ngayon, hindi ikaw ang may kasalanan, ang dinastiyang Mo Clan ko ang walang kahalili, kung ang Mo ko. Ang clan ay walang malakas na half-immortal. Dahil iyon ang kaso, wala akong magagawa kundi itatag ang aking kapangyarihan sa lugar ng Mo Clan. Sa gusto mo. Salamat sa pag-unawa. Hinalikan ni Lance si Yuna sa pisngi, at itinikom ni Yuna ang kanyang mga labi, na parang unti-unting nahuhubad ang buhol. Sinabi ni Lance, so, ano ang magiging dynasty competition? Sinabi ni Yuna, ang Dynasty Brawl, na ginaganap tuwing 50 taon, ay pangunahing away para sa lahat ng malalakas na kalahating immortal ng siyam na dakilang dinastiya, pati na rin sa kanilang mga henyong inapo. Ang huling Dynasty Brawl, ang nakakuha ng unang pwesto ay ang Dinastiyang Sang, kaya sa nakalipas na 50 taon, ang Dinastiyang Sang ang naging pinakamalakas na dinastiya sa anim na dagat. Ang huling Dynasty Brawl, ang huling bahagi, sa tingin ko ito ay ang Mo Clan Dynasty. Oo, ito ang aking dinastiyang Mo Clan, kaya't sinasabi ng lahat na ang dinastiyang Mo Clan ang pinakamahina sa siyam na dakilang dinastiya ng paglilinang, at ang totoo, ang ating dinastiyang Mo Clan ay nakakuha ng huling pwesto sa loob ng 10 beses na magkakasunod, na ibig sabihin, ito na ang huling lugar sa nakalipas na 500 taon. Ah, grabe, parang nauubusan na rin ng gasolina ang Mo Dynasty mo. Siguro. Bamantong hininga si Yuna. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Yuna at sinabing, huwag ka ring malungkot, hindi ka palaging kabilang sa Mo Clan, 50 taon na ang nakalipas, hindi ka pa ipinanganak, kabilang ka pa rin sa mortal na kaharian. Hindi ko rin maintindihan. Yuna, sumama ka sa amin para sa Dynasty Competition, sa pagkakataong ito, kailangan kong manalo sa unang pwesto at durugin ang iba pang 8 dakilang immortal na cultivation dynasties. Oh! Bahagyang umalangaw-ngaw si Yuna. Sa pagsasama-sama, binigyan muli ni Lance si Yuna ng isang bastos na what have you. Malapit nang dumating ang oras para sa Dynasty Brawl. Ang lokasyon kung saan ginanap ang Dynasty Brawl ay sa isang lugar na tinatawag na Huyinglang Ridge, na siyang sentro ng Six Seas, at ang mga tao mula sa siyam na dakilang cultivation dynasties ay naglakbay patungo sa lugar na ito sa parehong distansya, kaya sa lahat ng panahon, ang dito ginanap ang Dynasty Brawl. Si Huyinglang ay naging isang maunlad na neutral na lungsod. Naglakbay si Lance sa Huying Ridge 2 araw ng maaga. Si Lance ay hindi nagdala ng maraming tao, iilan lamang sa kanila. Pagdating nila sa Huying Ridge, nanatili muna si Lance sa isang inn sa Huying Ridge. Guest, saan kayo galing? Pagpasok sa inn, magiliw siyang sinalubong ng innkeeper. Dynasty ni Mo. Sagot ni Lance. Oh. Nang marinig na mula ito sa dinastiyang Mo, ang innkeeper na iyon ay biglang tumango, na para bang ang dinastiyang Mo ay napakawalang marka sa kanilang isipan, kung tutuusin, isang dinastiya na nagbibilang ng 500 magkakasunod na taon. Hindi nag-abala si Lance sa isang innkeeper. Kakapasok lang ni Lance sa inn hindi nagtagal, nang marinig niya ang isang boses na nagmumula sa direksyon ng restaurant ng inn, narito na ang Mo Dynasty na bumibilang sa numero 1 sa loob ng 500 magkakasunod na taon. Tumingin si Lance sa lugar kung saan nanggaling ang tunog at nakita ang isang tao sa ikatlong yugto ng Tribulation, nakaupo kasama ang ilang tao sa una at ikalawang yugto ng Tribulation, umiinom ng tsaa. Sinabi ni Yuna, sila ay mula sa Chenli Dynasty. Ang Chenli Dynasty. Well, tingnan mo ang family crest sa damit nila. Basura. Direktang sabi ni Lance. Gayunpaman, ang sigaw ng basura ni Lance ay narinig ng mga taong iyon. Bang! Narinig ng ilang half-immortals mula sa Chenli Dynasty na sinabi ni Lance na sila ay basura at hinampas ang mesa sa galit. Hoy! Mo Clan? Sino ang tinatawag mong basura? Sigaw ng lalaking iyon sa ikatlong yugto ng kapigatian. Sa orihinal, ang Mo Dynasty, kabilang sa siyam na immortal na cultivation dynasties, ang pinakamababa sa katayuan, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay napakahigpit. Malamig na ngumuso si Lance, Silly Dog, paano kung tawagin kayong lahat na tanga ng mga pangalan ng Chenli Dynasty? Ah! Ang iilang kalahating immortal ng Chenli Dynasty ay medyo natulala, ang taong ito mula sa Mo Dynasty ay tila isang maliit na grifter.
Anak, huwag kang maghanap ng kamatayan, hayaan mong lumabas ang iyong Harold Marian. Sabi ng lalaking iyon na nasa ikatlong yugto ng kapigatian. Sinabi ni Lance, gusto mo talaga siyang makita. Wala akong pakialam na ipadala ka para makita siya. Minsan. Naniniwala ka bang sisirain ko ang Mou Dynasty? Iikot muli ang lahat ng babae sa paligid mo. Naghahanap ng kamatayan. Gumalaw ang figure ni Lance. Bang! Sa sumunod na segundo, ang lalaki mula sa Chenli Imperial Dynasty na nasa ikatlong yugto ng Tribulation, ay nahulog sa lupa na walang malay. Clayton. Ang ilan pang half-immortals ng una at ikalawang yugto ng Tribulation ay nagulat at nataranta upang tulungan ang walang malay na si Clayton na makabangon. Kasabay nito, natakot sila sa lakas ni Lance. Si Lance ay nasa ikatlong yugto din ng Tribulation at si Clayton ay nasa ikatlong yugto din ng Tribulation, bilang resulta, si Clayton ay nawala ng malay bago siya makapag-react. Nawala ng malay si Lance kay Clayton at ngumuso, ano ba, ang lakas ng loob mong maging mayabang kapag nakakita ka ng mga tao. 1847. Isang matandang lalaki sa ikalawang yugto ng Chenli clan na nasa ikalawang yugto ng Tribulation ang nagalit, ano ang ibig mong sabihin, Mou Dynasty? Sinusugatan ng aming pamilya Clayton, alam mo ba na si Clayton Chenli ay ang prinsipe na pagkakakilanlan ng aming Li Dynastiyang Chenyao? Sinabi ni Lance, kung patuloy kang magdadaldal, hindi ka basta-basta masasaktan. Hintayin mo kami, patay na ang Mowgli ng Mou Dynasty mo, at naglakas loob ka pa ring maging mayabang. Hindi nagabala si Lance na magmura at itinaas ang kanyang paa. Bang! Sinipa ni Lance ang walang malay na si Clayton sa ulo. Wow! Ang utak ni Clayton ay tumalsik sa mga mukha ng iilang nalilito. Dahil si Clayton ay nakoma, hindi hinubad ng kanyang sanggol ang kanyang katawan at direktang sinipa hanggang mamatay. Natulala ang ilang taong iyon, hindi inaasahan na ang mga tao mula sa dinastiyang Mo ay magiging napakayabang. Sabi ni Lance, originally, hindi naman kailangang mamatay ang taong ito, dahil lang sa nagdadaldal ka at sinubukan mo akong takutin, kaya ang lalaking ito ay sinipa ko hanggang sa mamatay. Ikaw. Nanginginig ang mga katawan ng mga kalahating immortal ni Chenli Dynasty, si Chenli Yao, ang prinsipe ng kanilang Chenli Dynasty, ang pinakapabor na anak ng kanilang Long Emperor, isa ring henyo na anak, wala pang 1,000 taon nang ang buhay, nanilinang hanggang sa ikatlong yugto ng kapigatian, ay dapat na isang malaking tao sa hinaharap, at isang anak na ipinagmamalaki ng kanilang mahabang emperador sa buhay na ito, ang kanilang mahabang emperador ay madalas na ipinagmamalaki sa iba na siya ay may isang henyo na anak. Gayunpaman, sa gayong henyong prinsipe, sa loob lamang ng ilang minuto, siya ay sinipa hanggang mamatay, at ang taong sumipa sa kanya hanggang sa mamatay ay mula pa rin sa dinastiyang Mo, isang dinastiya na nasa ilalim ng 500 taon ng sunod-sunod. Napabuntong hininga si Lance at sinabing, ang pangalan ko ay Lance, mula sa Mou Dynasty, kung ikaw, Chenli Dynasty, ay hindi nasisiyahan sa pagkamatay ng taong ito, subukang lumapit sa akin sa panahon ng Dynasty Competition, aayusin ko ang puntos kapag nakuha ko na. Score to settle. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Lance at naglakad palayo. Pumunta ka sa ibang inn, wala nang kapayapaan at katahimikan sa pananatili dito. Sabi ni Lance. Mabuti. Sinundan ng lahat si Lance at umalis sa ina ito. Ang ilang half-immortals ng Chenli Dynasty ay tulala pa rin doon, nakatingin sa mga bangkay sa lupa, ang mga utak sa buong sahig, tila hindi nila alam kung ano ang gagawin. Anong gagawin? Ang mga kalahating immortal ng unang yugto ng Tribulation ay tumingin sa matandang iyon ng ikalawang yugto. Tapos na, nakakapagtakang hindi naglalabas ng matinding galit ang Long Emperor sa pagkakataong ito. Clayton, ang pinakapaborin at ipinagmamalaki na anak ng ating Long Emperor, ang hinaharap na kahalili ng ating Chenli Dynasty. Inaasahan kong gagawa siya ng walang awa na pagpapakita ng kasikatan sa Dynasty Competition na ito, ngunit bilang resulta, namatay siya pagkatapos first day niya lang dito. Ang ilang mga tao mula sa Chenli Dynasty ay lahat ay may mapait na mukha. Matapos lumabas ng inn si Lance, nag-aalalang nagtanong si Lucy, Master Damon, magdudulot ka ba ng anumang problema sa pamamagitan ng pagsipa sa iyong sarili hanggang sa mamatay ng ganito? Problema? Oh, who knows? Si Kuya Lance ay hindi takot sa gulo, sa tingin ko ang natatakot sa gulo ay ang kanilang Chenli Dynasty. Nagtanong si Talia, Lance, bawat isa sa siyam na Immortal Cultivation Royal Dynasties ay mayroong kahit isang ika-6 na yugto ng transmigrasyon, sigurado ka bang hindi ka natatakot?
Thousand Extremes, ako ay nasa ikatlong yugto ng kapigatian, at ang 12 sword formation sa aking kamay ay katumbas ng isang pseudo-immortal na sandata, isang ika-6 na yugto ng kapigatian, sa palagay ko, ay hindi sapat para maglaro ako. Kasama. Kahit na hindi talaga ako manalo laban sa isang Transmigration 6th stage, napakarami pa rin akong Heavenly Scrolls, hindi ba sayang kung hindi ko ito gagamitin? Kung gayon, ayon sa iyo. Nagagawa mo pang maglakad sa 6 na dagat. Nagulat si Harleen. Kung ang 6 na dagat ay walang ika-7 yugto ng kapigatian at ang pinakamalakas ay isang ika-6 na yugto ng kapigatian, kahit na hindi ako makalakad ng paalang, kaya ko man lang maglakad ng pailes. Speechless, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng paalang at pailes? Tumawa ang lahat ng walang imek, si Lance ay napakalakas kaya naparito siya para lumahok sa Dynasty competition, lahat ay nakaramdam ng pag-asa. Bagamat hindi umimik si Yuna, naramdaman niya ang pinakadakilang emosyon, ilang taon na ang nakalipas, nang makilala niya si Lance ay hinahabol pa rin ng Wangpi ng Shere clan, sa isang kisap mata, ito ay isang ilang taon, maaaring labanan ni Lance ang ika-6 na yugto ng Tribulation, si Lance ang tunay na pinakahenyo na taong nakita niya. Naisip ni Yuna ang kanyang ama, kailangan kong sabihin na pinukaw ng kanyang ama si Lance, talagang hinahanap niya ang kanyang sariling kamatayan, kung tuwirang sabihin, ang tinatawag na kamatayan ay hindi sapat, masyadong ignorante sa kanyang sarili. Sa orihinal ay maaaring sinundan ng kanyang ama si Lance upang maluwalhati ng sama-sama, ngunit bilang isang resulta, ito ay kanyang sariling gawa. Sa pag-iisip nito, ang pagkakatali ni Yuna para kay Lance ay higit na nakalas, marahil, hindi talaga masisisi si Lance. Nanatili si Lance sa isa pang inn sa Huying Ridge. Isa-isang dumating ang mga tao mula sa iba pang immortal na cultivation dynasties. Gayunpaman, nang dumating ang iba pang immortal royal dynasties, hindi nagtagal ay narinig nila ang balita na pinatay ni Lance, ng Mo Dynasty, si Chen Liao ng Chen Li Dynasty. Maaaring hindi narinig ng marami ang pangalan ni Lance, ngunit kilala ng marami si Clayton. Si Clayton ay isang henyo na kilala sa mahabang panahon. Ang lahat ay napuno ng kawalan ng paniwala nang malaman nila na si Clayton ay pinatay. Sa pagkakataong ito ay magiging katapusan na si Lance ay natatakot na papatayin niya ang buong dinastiyang Mo. Oo, saan nanggaling itong si Lance para patayin si Clayton? Bawat inn sa Huyinglang Ridge ay nagsasalita tungkol sa bagay na ito, at ito ay kumalat ng napakabilis. Sa sandaling ito, sa isang bahay panuluyan, ang isang tiyak na bulwagan ay puno ng mga tao, ngunit walang kahit isang tunog, lahat ay nagpipigil ng hininga, hindi nangangahas na makaakit ng anumang pansin. Isang matandang lalaki na may baluktot na mukha ang nakatayo sa harapan ng bulwagan. Lahat ay nakatingin sa matandang ito, na nasa ika-6 na yugto ng kapigatian, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nakakatakot. Sino yan? Ang pumatay sa anak ko. Makalipas ang ilang segundo, napasigaw sa galit ang matandang iyon. Tama, ang matandang ito ay ang pinakamatandang emperador ng dinastiyang Chenli, na pinangalan ng Kendall Chenli, sa ika-6 na yugto ng transmigrasyon. Mahigit 400 taon na ang nakalipas mula nang si Chenli mag-isa ay tumuntong sa ika-6 na yugto ng Tribulation, at higit pang mga taon mula noong siya ay lumahok sa Dynasty Brawl. Nang kararating lang ni Kendall sa Huying Ridge, ang kanyang anak na si Clayton, at ilang iba pang half-immortals, ay dumating sa Huying Ridge na isang hakbang sa unahan niya, ngunit ang hindi niya inaasahan ay nang dumating si Kendall sa Huying Ridge. Nakatanggap siya ng malungkot na balita, namatay ang kanyang anak, si Clayton, na isang hakbang sa unahan niya. Sino yan? Malungkot at galit na sigaw ni Kendall. Sa sandaling iyon, ang ilang half-immortals ng Chenli Imperial Dynasty na nasa eksena ay nataranta at nag-walk out. Bumalik sa Long Emperor, ito ay isang tao mula sa dinastiyang Mo, sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Lance. Ngayong tanghali, hindi nagtagal pagkatapos naming makarating sa ina iyon, dumating si Lance kasama ang isang grupo ng magagandang babae, at nang malaman niya na sila ay mula sa dinastiyang Mo, ang kanyang kataas-taasang prinsipe ay ginawa niya ito ng panunuya, ngunit hindi ko inaasahan na si Lance ay napakalakas, pati na rin sa ikatlong yugto ng kapigatian, at direktang pinalakas ang kanyang kataas-taasang prinsipe. Bukod dito, siya rin, kung ang ating Chenli Dynasty ay may anumang kawalang kasiyahan sa pagkamatay ng prinsipe, palagi natin siyang mahahanap upang ayusin ang puntos. 1848. Lance, hinahanap niya ang kamatayan. Nag-iisang sumigaw si Chenli sa galit. Ngunit, kahit gaano siya kagalit, patay na ang kanyang anak, at hindi na muling mabubuhay ang kamatayan.
Ah! Nag-iisa si Chenli na nagpakawala ng matinding galit. Ang bagay na ito, siguradong lilikha siya ng demonyo. Isipin mo, kapag tumuntong siya sa susunod na kaharian para tumawid, paanong hindi siya lilikha ng demonyo, kung sa pagkakataong iyon, hindi lang ang anak niya ang mamamatay, maging siya ay tamaan ng kidlat, maliban na lang kung nakikita niya ito, ngunit hindi siya ganoon kalaki ng tiyan. Pinatay ni Lance hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang sarili kaya imposibleng ilarawan kung gaano kalalim ang puot na ito. At ngayon, si Lance ay kumakain ng hotpot kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang kagubatan sa labas ng Huying Ridge. Pagkain ng mainit na kaldero, ang ideyang ito ay naisip ni Lance, si Lance ay direktang kumuha ng isang palayok sa apoy, at pagkatapos ay mayroong hindi mabilang na laro sa bundok, lahat ay parang nasa labas para sa isang paglalakbay sa Tagsibol, magkasama, hamampas ng mainit na palayok upang kumain. Si Lance ay tila hindi nag-alala, sa sandaling ito sa lungsod ng Huyinglang Ridge, ang pangalan ni Lance ay nasusunog, at higit pa rito ay may galit na ika-6 na yugto ng kapigatian, sinusubukang kumagat sa kanyang mga ngipin. Para madaig siya. Noong gabing iyon, natapos ni Lance at ng iba pa ang kanilang hotpot bago bumalik sa inang Huyinglang. Bukas, opisyal na magsisimula ang Dynasty Brawl meeting. Ang namumunong partido ng Dynasty Competition ay ang Lord of Huying Ridge, at kahit na ang Lord of Huying Ridge ay isa ring kalahating immortal, hindi siya kabilang sa anumang dinastiya, kaya hindi siya papanig sa sinuman. Siyempre, walang nang ahas na gumawa ng gulo sa Huyinglang Ridge, dahil ang Panginoon ng Huyinglang Ridge ay isa ring malakas na tao sa ika-6 na yugto ng kapigatian. Kinaumagahan, nagising si Lance at ang iba pa, kumain ng almusal, at dumiretso sa pinangyarihan ng brawl. Maraming tao ang nakarating na sa lugar ng brawl, at bagamat ang mga kalahok sa brawl ay ang 9 Great Immortal Dynasties, maraming immortal families of the Sixes pati na rin ang mga libreng loose cultivator ang kukuha din ng pagkakataon na pumunta at manood. Dahil may panuntunan ng Dynasty Brawl na maaaring harmony ng sinuman ang 9 Great Dynasties, kaya, sa paglipas ng panahon, ang brawl ay magiging isang pagkakataon para sa mga immortal families na iyon pati na rin ang mga libre at casual na cultivator na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Lahat, ang 50 taon na Dynasty Competition ay opisyal nang nagsimula. Isang matandang lalaki sa ika-6 na yugto ng Tribulation ang nakatayo sa gitna ng hangin, tinatanaw ang hindi mabilang na immortal na mga magsasaka, pagkatapos ay sumigaw. Ang Dynasty Brawl ay tungkol lamang sa panalo at pagkatalo, anuman ang edad, paraan, o paraan. Ang Dynasty Brawl ay nahahati sa dalawang seksyon sa kabuuan, ang Mahayana Section at Half Immortal Section. Simula sa unang yugto ng Mahayana Stage at labanan hanggang sa ika-9 na yugto ng Mahayana Stage, ang panahong ito ay tatagal ng kabuuang 10 araw. Ngayon, nais kong anyayahan ang 9 na dakilang immortal na dinastiya, ang lahat ng nagnanais na lumahok sa unang yugto ng Mahayana, na pumasok sa yugto ng pakikipaglaban, at pagkatapos ay agad na simulan ang kompetisyon, walang mga patakaran, walang mga paghihigpit, hanggang sa gabi, ang huling taong nakatayo pa rin ay ang nagwagi sa unang yugto ng Mahayana. Ang mananalo na ito ay nabibilang sa alinmang dinastiya pagkatapos ay makakakuha ng puntos. Simulan. Sabi nga, maraming lalaki, babae at bata sa unang yugto ng Mahayana ang sumugod, may entablado sa gitna, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, sapat lang para ma-accommodate ang lahat, sinumang mapipilitang umalis sa entablado o namatay sa forma sayon, ay itinuturing na natalo. Siyempre, kung alam ng isa na wala silang pagkakataong manalo, agad silang aalis sa lugar ng entablado, kaya nailigtas ang kanilang mga laman at buhay. Ang grupong ito ng mga kalalakihan, kababaihan, at mga bata sa unang yugto ng Mahayana ay walang pakialam sa mga tuntunin, sila ay mag-aaway tuwing may makikita sila, at mayroon pa ring isang buong araw, sapat na oras para sa lahat upang makilala ang kanilang sarili. Sa paligid. Ang mga manunood, kung hindi sila interesado, automatikong pumikit at nagsasanay, kung interesado sila, pagkatapos ay manood. Si Lance at ang iba pa ay hindi interesado. Sinabi ni Talia, kung alam ko ng mas maaga, magdadala rin kami ng grupo ng unang yugto ng Mahayana ng Mou Dynasty, na ginagawa ito upang walang sinuman sa aming panig na lumahok ngayon. Sabi ni Lance, higit sa 10 araw bago ako magpakita, pagod na akong maghintay. Lance, anong ginagawa mo? Si Talia ay abala sa pagtatanong.
Tumayo si Lance at sinabing, ako, si Lance, ay hindi sumusunod sa nakagawiang gawain, inayos nila na magsagawa ng away tulad nito, ngunit ako, si Lance, ay mas pinipiling hindi sumunod sa kanila. Ang unang yugto ng Mahayana ay lumalaban para sa isang araw, ang ikalawang yugto ay lumalaban sa isang araw, at ang ikatlong yugto ay lumalaban para sa isa pang araw, ano ba, hayaan ang mga tao na matulog pa rin. Ano ang kinalaman nito sa pagtulog? Walang imek na tanong ni Harleen. Ngumuso si Lance, sabi ko may kinalaman ito dito. Okay, panalo ka. Pinaikit ni Lance Gia ang kanyang mga mata sa kawalan ng imek. Lance, dahil dumating ka para lumahok sa kompetisyon, sundin mo lang mabuti ang ayos ni Huying lang, gayon pa man, 10 araw na lang pagkatapos ng kompetisyon ng Mahayana, at pagkatapos nito ay pangalawang araw na ng half-immortal na bahagi, at ikaw ay nasa ang ikalawang yugto ng Tribulation, at ito ay pangalawang araw pa lamang ng half-immortal na bahagi. Payo ni Thalia. Wala akong pusong sumunod sa ayos ng iba, lalabas ako ng maaga. Pagkasabi noon, lumipad palabas si Lance, habang sumisigaw, tumigil ka. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat, marami sa kanila ang kinakabahan at nasa sabik na pinapanood ang unang yugto ng Mahayana Stage Immortal Fight, ngunit biglang huminto. Ang lahat ay tumingin sa Panginoon ng Huying Ridge at hindi sinasadyang naisip na ang Panginoon ang sumigaw na huminto, dahil ang Panginoon ang host. Gayunpaman, ang Panginoon ay mukhang nalilito din sa sandaling ito, kung sino ang sumisigaw na huminto, ngunit nang ahas na guluhin ang kanyang Huyinglang Ridge, mula noong sinaunang panahon, walang dinastiya ang nang-ahas na guluhin ang Huyinglang Ridge. Huyinglang Ridge ay isang neutral kapangyarihan sa 6 na dagat, katumbas ng United Nations, at kinupkop ng bawat dinastiya, bukod pa, hindi mahina ang Panginoon. Tumigil, kayong lahat. Sigaw ni Lance at lumipad palabas ng karamihan. Sa wakas, nakita na ng lahat kung sino ang sumigaw na huminto. Ito ay isang matikas at gwapong lalaki, at kalahating immortal ng ikalawang yugto ng pagnanakaw. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang second stage Tribulation half-immortal na sumigaw na huminto, hindi ba siya natatakot na magdulot ng galit ng publiko? Sa sandaling ito, sa karamihan ng tao sa kabilang direksyon, biglang nanginig ang isang matandang lalaki nang makita niya si Lance, siya nga. Chen Yao kanina. Ang ikalawang utos ng transmigrasyon na iyon ay agad na nagpunta upang magulat sa pinakamatandang emperador ng kanilang dinastiyang Chenli, at sa totoo lang, gustong patayin ng pinakamatandang emperador ng dinastiyang Chenli si Lance kahapon, ngunit napakaraming manunood na dumarating sa Huying Ridge upang hanapin si Lance, at parang sinadya ni Lance na nagtago. Sa katunayan, pumunta si Lance sa kanayunan para kumain ng hotpot kagabi. Ang Panginoon ng Huyinglang Ridge, nang makitang kasisimula pa lamang ng kompetisyon, ay sinigawan na huminto, at bigla siyang tumingin ng napakapangit, na sadyang pumukaw sa kanilang autoridad sa Huyinglang Ridge. Biglang lumipad ang Panginoon at galit na sinabi, saang dinastiya kagaling, bakit mo hinahadlangan ang scramble meeting? Sinabi ni Lance, ako ay mula sa dinastiyang Mo, wala na talaga akong pasensya na maghintay pa, kaya maaga akong lalabas. 1849. Lance. Ikaw pala. Nagulat ang Panginoon, bagaman hindi rin niya kilala si Lance, ngunit natural na alam niya ang tungkol sa insidente ng pagkamatay ni Clayton kahapon, at ang taong pumatay kay Clayton ay tinawag na Lance, iyon ay. Bakit sinabi ng Panginoon na ikaw iyon sa sandaling ito? Napangiti si Lance, kaya kilala ako ng mga Panginoon ng Huying Ridge, tila ako, si Tang, ay may ilang katanyagan pa rin. Ngumiti si Lance ng may pagmamalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, ang katanyagan ay walang kabuluhan, hindi lamang ang narinig kong pagpatay kay Clayton kahapon. Sinabi ng Panginoon, Lance, wala akong pakialam kung sino ka, ngayon ang araw ng kompetisyon ng 9 Dynasties, kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng anumang mukha. Naging malamig ang mukha. Napaatras si Lance, aking Panginoon, gusto ko talagang sabihin sa iyo, karapat-dapat ka ring bigyan ako ng mukha. Lance, ikaw. Galit na galit ang Panginoon. Nagulat din ang karamihan nang marinig nila ang mga salita ni Lance, hindi inaasahan na sasabihin ni Lance ang mga ganoong salita. Lance, hinahanap mo ang kamatayan. Malamig at mamamatay tao ang mukha ng Panginoon. Sinabi ni Lance, kung gusto mong humanap ng laban, maaari mo itong gawin anumang oras. Fuck you old mother. Galit na galit ang Panginoon sa tono ni Lance na gusto niyang pumatay.
Gagawin na sana ito ng Panginoon nang may sumigaw mula sa malayo, Lance, magduruse ka. Ang lahat ay agad na naakit sa sigaw mula sa malayo at tumingin sa hangin sa malayo, nakita lamang ang pinakamatandang emperador ng dinastiyang Chenli, si Kendall, na lumilipad na may galit na mukha. Kendall Chenli. Natigilan ng Panginoon, ngunit nag-react siya sa sumunod na segundo, pinatay ni Lance ang kanyang anak na si Clayton. Tumingin si Lance sa taong lumilipad sa malayo at nakarating sa harapan sa ilang mga kisap. Nagalit si Clayton, Lance, pinatay mo ang aking anak, ikaw. Ang kalungkutan ni Kendall ay tila galit na hindi siya makapagsalita. Sinabi ni Lance, kaya ang taong pinatay ko kahapon ay ang iyong anak, sinabi ko sa iyo kahapon na kung ikaw Chenli Imperial Dynasty ay may problema sa aking mga aksyon, palagi mo akong mahahanap upang ayusin ang score. Ngayon, ipapaputol kita sa 1,000,000 piraso. Malungkot na sigaw ni Chenli. Sinabi ni Lance, walang masama, ako, si Lance, ay gustong-gustong magkawatak-watek, maaari na kayong dalawa ay bumuo ng isang pagsasama at gawin ito ng magkasama, ito ay makakapagtipid din sa akin ng oras na kailangang lumaban ng 2 beses. Nagulat ang lahat sa eksena nang marinig ang mga salita ni Lance, isang ikalawang yugto ng kapigatian, na humaharap sa 2 ika-6 na yugto ng kapigatian, hindi man lang nagpanik, at napaka-arrogant. Nagkatinginan si Kendall at ang Panginoon, pareho silang seryosong nagpakita ng walang kapantay na galit, hinayaan sila ni Lance na magkasama, na halatang pinapahiya silang dalawa. Sinabi ng Panginoon, laban sa iyo, isang pag-iisip ay sapat na para sa akin. Pagkasabi niyan, ginulo ng Panginoon ang kanyang isip at biglang may isang itim na tuldok na sumilay sa mga mata ni Lance, ang itim na tuldok ay masyadong mabilis. Sa kabutihang palad, handa na si Lance, at sa sandaling lumitaw ang itim na tuldok, gumagana na ang 12-sword formation ni Lance. Parehong ang Panginoon at si Chenli na nag-iisa ay napapaligiran ng pagbuo ng espada ni Lance. Pagpasok sa 12-sword formation ni Lance, biglang tumaas ang momentum ni Lance, tila hindi na kailangang maging mas mahina kaysa sa mga Lord at Chenlixo, at ganap na hindi makita ang figure ni Lance, ang anino lang ni Lance ang nakikita. Anong nangyayari? Nakulong ba tayo sa kung anong porma sayon? Swoosh! Sa sandaling ito, biglang nalungkot si Chenli na may dumaan sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Kendall ang kanyang dibdib at natuklasan na ang isang butas na kasing laki ng mangkok sa kanyang dibdib at dugo ay umaagos mula sa butas ng kanyang dugo na parang baliw. Kendall Chenli. Kalokohan, wala siyang ideya kung kailan may tumusok sa kanyang katawan. Gayon din, may naramdaman ang Panginoon sa kanyang dibdib, isang dampi, isang dakot ng dugo. Kumbinsido ka ba o hindi? Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Lance, at tumangala ang 2 lalaki, ngunit ang anino ni Lance ay nakatayo sa itaas nila. Parang anino lang ng araw ang nakikita nila. Ngunit hindi nila makita kung saan nakatayo ang tao. Ito ang ika-4 na set ng 12-sword formation ni Lance, invisible. Parehong nag-iisa si Chenli at ang Panginoon ay nakaramdam ng kilabot. Siyempre, ito ang pakiramdam na nasa 12-sword formations ni Lance, at bilang isang manunood, natural nilang makikita kung nasaan si Lance. Tanging ang mga naruroon lang ang mararamdaman na parang sila ay nasa isang malawak at walang katulad na disyerto, hindi alam kung aling direksyon ang pupuntahan, at naririnig lamang ang kanyang boses ngunit hindi nakikita ang kanyang katauhan. Ang Panginoon ay sumigaw, Lance, anong uri ng Pokana ang iyong nilalaro, mayroon kang lakas ng loob na lumapit. Katawa-tawa, kanina pa ako nasa tabi mo, kung ganoon, kainin mo ulit ang espada ko para malaman mo kung nasa tabi mo na ako ng matagal. Swoosh! Hindi nakita ng Panginoon ang anino at tumingin sa ibaba upang makita ang isa pang butas sa kanyang tiyan. Nataranta ang Panginoon at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para ayusin ang kanyang katawan. Sinabi ni Lance, naiinis si Chenli, paano ka? May iniisip pa ba akong patayin ang anak mo? Phew! Sa susunod na segundo, isa pang butas ng dugo ang lumitaw sa katawan ni Kendall. Ang sinabi ni Lance, Huying Ridgemaster, malungkot si Chenli, wala kang kalaban-laban para sa akin, masasabog ko na lang sana ang iyong mga bungo sa sandaling ito, kung mayroon ka pang kamalayan sa sarili, mas mabuting gawin mong malinaw ang iyong saloobin kaagad. Kung hindi, magkakaroon lamang ng kamatayan. Lance, anong uri ng magic weapon ang ginamit mo, bakit hindi ka maglakas loob na labanan ako ng harapan? Ang Panginoon ay sumigaw ng hindi sinasadya. Kanina pa kita nakaharap, buti na lang nakabalot ka sa sword formation ko at hindi mo ako nakikita.
Ang pagkakabuo ng espada. Si Kendall at ang Panginoon ay parehong nabigla. Ang pagbuo ng espada ay isang sinaunang pamamaraan ng panahon na matagal nang nawala, na kung saan ay ang paggamit ng mga espada upang bumuo ng isang porma sayon ng espada, na eksaktong epekto ng isa dagdagan ng isa ay katumbas ng 10. Kung ang espada ay isang mataas na uri ng espada, kung gayon ang pagbuo ng espada ay nabuo, ay magiging mas malakas pa. Noong sinaunang panahon, ang mga maaaring gumamit ng mga porma sayon ng espada ay halos hindi magagapi sa parehong klase, dahil mayroon silang palagi ang porma sayon ng kasama habang nakikipaglaban. Gayunpaman, hindi ba't matagal nang nawala ang pagbuo ng espada? Bakit may sword battle si Lance? Kendall Solitary at ang mga mukha ng Panginoon ay puti. Hindi nakapagtataka na si Lance ay napakabaliw, wala siyang pakialam kahit kaunti kahit na pinatay niya ang anak ni Kendall, at hindi nakakagulat na nagawang talunin sila ni Lance sa ikalawang yugto pa lamang ng pagnanakaw, ito ay ang pagbuo ng espada. Lance, paano ka magkakaroon ng sword formation? Ang sword formation ay matagal nang nawala. Sabi ng Panginoon na may pag-aatubili. Ngumuso si Lance, ngayon ako ang humihiling sa iyo, sundin mo ako o hindi, kung hindi mo gagawin, maaari kitang bigyan ng isa pang espada. Ikaw. Susunod o hindi? Ang Panginoon ay labis na nabalisa, o marahil, hindi niya magawang kumbansihin, pagkatapos ng lahat, sa napakaraming tao na nanunood, ito ay masyadong nakakahiya para sa kanya na ibaba ang kanyang ulo upang kumbansihin ang Panginoon ng Huying Ridge, kung nasaan ang kanyang presyon. Mukhang hindi ka kumbinsido. Pagkatapos sabihin iyon, gumalaw ang isip ni Lance at mabilis na lumipad ang isa sa kanyang mga espada. Ang isang binti ng Panginoon ay hiniwa na parang carrot. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan ng Panginoon. Panginoon, kung hindi mo kayang kumbansihin ang mukha mo, buhay mo ang nawala. Bibigyan kita ng 3 segundo, 1, 2. 1850. Sa sandaling ito, ang Panginoon ay malinaw na galit sa sukdulan, ngunit walang magawa sa sukdulan. 3. Sumunod. Sa sandaling sumigaw si Lance ng 3, hindi sinasadya ng Panginoon na sumigaw ng sumunod. Sinabi ni Lance, ibaba mo ang iyong ulo, huwag kang sumigaw ng napakalakas, hindi kita marinig. Kinagat ng Panginoon ang kanyang mga ngipin at walang magawang ibinaba ang kanyang ulo, sumunod ka. Napakabuti. Kung gayon, nag-iisa si Chenli, kumusta ka? May iniisip ka pa ba tungkol sa pagpatay ko sa iyong anak? Ikaw. Napuno ng galit ngayon si Chenliko, gusto niyang patayin si Lance para makapaghiganti, ngunit bilang resulta, si Lance ay isang lalaking may porma sayon ng espada, at hindi siya kalaban para sa kanya lamang sa ikalawang yugto ng pagnanakaw. Bagamat hindi si Chen Li Xiu o ang mga lord ang pinakamalakas sa Sixes, dahil kahit sila ay walang kalaban-laban, ang pinakamalakas sa Sixes ay maaaring hindi mas malakas kaysa kay Lance. Sa sumunod na segundo, nawalan din ng paa si Kendall. Chenli mag-isa, sagutin mo ako, nangangahas ka pa bang magkaroon ng ideya? Malungkot na ngipin ni Chenli, hindi ako nangangahas. Mas malakas. Don't dare. Si Kendall ay sumigaw sa nagngangalit na mga ngipin, siya at ang Panginoon, silang dalawa, ay malinaw na napupuot dito, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Mabuti naman, kung gayon, naayos na ang score ngayon. Pagkasabi niyon, binawi ni Lance ang pagbuo ng espada, ang Panginoon at si Kendall, noon lang nila nakita na nakatayo si Lance sa hindi kalayuan sa harapan nila. Sila ay mayabang at puno ng mamamatay tao na galit noon, ngunit ngayon ay para na silang dalawang taunang tandang. Nagulat ang lahat sa eksena na si Lance, na biglang sumulpot, ay binugbog pareho si Huying Ridge Master at Chen Likong ng lubusan. Inihayag din ni Lance sa lahat ng nasa eksena, makinig kayong lahat, ang dinastiyang Mo, mula ngayon, ay opisyal ng natunaw, ang Endless Gate, ay opisyal na nakalista, ako, si Tang, ang magiging pambungad na ninuno ng Endless Gate. Siyempre, kung gusto mong makapasok sa Endless Gate ko, kailangan mong pumasa sa mabigat na eksaminasyon. Ang mga immortal na iyon na mapalad na maging kahalili ko sa hinaharap ay matututo sa aking mga diskarte sa pagbuo ng espada. Sige, Dynasty Competition, kayong mga lalaki. Magpatuloy. Tumalikod si Lance at lumipad palayo. Napuno ng usapan ang eksena.
Nakita lang ng lahat ang sword formation ni Lance. Ang pag-aaral ng sword formation ay maaaring ganap na talunin ang malakas sa mahina. Ito ay isang nawawalang lihim na sining mula noong sinaunang panahon. Ngayon lang lahat ay nagtataka kung paano makukuha ang sword formation ni Lance na sekretong sining. Ngunit ngayon, may daanan sa harap nila. Maraming maluwag na magsasaka sa pinangyarihan, pati na rin ang mga anak na lalaki at babae ng maraming malalaking pamilya, ay lihim na nanginginig ang kanilang mga kamao, iniisip na kailangan nilang humanap ng paraan upang makapasok sa Endless Gate at makakuha ng sword formation technique ni Lance. Siyempre, karamihan sa mga taong ito ay hindi taos-puso, sila ay may kamalayan sa kanilang sarili sa kanilang marangal na katayuan, tiyak na hindi nila kayang iangat ang kanilang mga sarili upang sambahin si Lance bilang kanilang Panginoon, sila ay nakikihalubilo lamang sa Tang Extreme Gate at pagkatapos ay nakuha ang sword. Formation technique, para sa mga ganitong tao, hindi man lang sila hinayaan ni Lance na hawakan ang pinto ng Tang Extreme Gate. Umalis si Lance sa pinangyarihan ng paligsahan, natalo na ni Lance ang dalawang malalakas na lalaki sa ika-6 na yugto, hindi na kailangang magpatuloy na lumahok sa paligsahan, ang gawin ito ay magpanggap na isang katunggali pati na rin ang sarili. Nagpapababa ng halaga. Bumalik si Lance sa inn, gayon din si Talia at ang iba pa. Lance, handa ka na bang itatag ang iyong kapangyarihan? Tama. Bakit tinawag itong tangible gate? Ang Tang ay kinuha sa aking apelyido, poste, na ang ibig sabihin ay sukdulan. Nais kong maabot ng sektang ito ang sukdulan, maabot ang tugatog, hindi lamang sa lakas, kundi maging sa hinaharap na pamana. Well, ang pangalan ay medyo malalim, sigurado ako na ang sekta mo ay magiging ayon sa gusto mo. Biglang bumantong hininga si Lance. Bakit ka nagbubuntong hininga? Si Talia ay abala sa pagtatanong. Talia, hindi mo alam na hindi ito ang unang pagkakataon na nagtatag ako ng isang sekta, narito ako ngayon para itatag ang Endless Gate, alam mo ba na daan-daang taon na ang nakalipas, nagtatag ako ng isang sekta na tinatawag na Endless Gate, sa mortal na kaharian. Ang Endless Gate? Oo, kung pag-uusapan, ito ay talagang itinatag ng parehong tao, ang Endless Gate at ang Endless Gate, parehong may mga pangalan na magkapareho ang kahulugan. Nagtanong si Harleen, paano ang Endless Gate na itinatag mo sa Mortal Realm ngayon? I don't know. Baka napahamak. Baka meron pa, who knows, ngayon nag-set up ako ng isa pang tangible gate, and for a moment, it made me think back to when I was young. At that time, I was surrounded ng isang grupo din ng mga tao, at itinatag namin ang Endless Gate. At ngayon, itinayo ko ang Daemon Chi Gate, at may grupo ng mga tao sa paligid ko. Kaya lang ang grupo ng mga tao sa paligid ko sa simula ay hindi na ang parehong grupo ng mga tao sa paligid ko ngayon. Maliban sa maliit na apoy na mayroon si Sina. Si Lance ay labis na naantig sa loob. Napabuntong hininga si Sina, ang mga bagay ay hindi na kung ano ang dati, ito talaga ang walang katapusang pagbabago. Sa pagkakataong ito pababa, maaari kang pumunta sa Endless Gate upang tingnan, pagkatapos ng lahat, noon, ang Endless Gate ay dugo ng iyong puso. Marahil ay umiiral pa rin ang Endless Door ngayon, pagkatapos ng lahat, noong itinatag mo ang Endless Door noon, nag-iwan ka ng isang set ng Endless Techniques, at sa kapaligiran ng Jianghu noong panahong iyon, ang iyong Endless Techniques ay higit na nalampasan ang iba pang mga sekta ng Jianghu. Sana nga. Then, kung wala nang iba, balik na tayo. Fine. Marami pa tayong dapat harapin sa pagbalik natin, pero nakakagulat na itinatayo natin ang Endless Gate sa pundasyon ng Mao Clan Dynasty, kaya kailangan ng Daemon Clan na paalisin ang kanilang mga clansmen. Siyempre, bilang paggalang sa Mao Clan, maaari mong ibaba ang mga kinakailangan para sa mga clansmen ng Daemon Clan para makapasok sa Endless Gate. Si Lance at ang iba pa ay bumalik sa Mao Clan Dynasty. Pagkabalik, opisyal na inayos sila ni Lance, at lahat ng walang kwentang basura ng Mao Clan ay inalis sa lugar ng palasyo, ngunit maaari silang payagang manirahan sa loob ng 3 bilog, na maaaring ituring na nagbibigay sa kanila ng ilang mga pribilehiyo. Ang mga miyembro ng Mao Clan na may higit na potensyal, hinayaan sila ni Lance na sumali sa Endless Gate at maging mga disipulo ng pang-4 na klase ng Endless Gate. Nag-set up si Lance ng ilang antas ng status ng Endless Gate mula sa itaas hanggang sa ibaba, kabilang ang Gate Master na si Lance, ang Vice Gate Master na si Talia, at lahat ng iba pa, pagkatapos ay ang kahalili ng Gate Master, ang kahalili ng Vice Gate Master, ang First Class Disipolo, ang ikalawang klase na disipulo, ang ikatlong klase na disipulo, at ang ika-4 na klase na disipulo.
Ang pang-apat na klaseng disipulo ay ang pinakamababang katayuan. Karaniwan, maliban kung sila ay espesyal na hinikayat, sila ay palaging magsisimula bilang isang pang-apat na klaseng disipulo. Ang tanging mga taong nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang mga diskarte sa pagbuo ng espada ni Lance ay ang mga kahalili ng Disciple Master. Sa madaling salita, ang mga disipulo ni Lance, ang iba pa sa kanila, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang pamamaraan ng pagbubuo ng espada. Ang Endless Gate ay opisyal ng isinilang, at sa loob ng kalahating buwan, alam ng lahat ng mga nagsasaka ng buong Six Seas na isang bagong Endless Gate ang naitatag sa orihinal na address ng Mo Dynasty. Ang Endless Gate na ito ay tila napakalakas, at ang Panginoon nito, si Lance, ay gumamit ng sword formation upang talunin si Chen Li na nag-iisa at si Hu Yinglang Lord. Araw-araw, maraming walang kamatayang cultivator ang pumupunta sa Endless Gate para sa pagtatasa at gustong pumasok sa Endless Gate. Gayunpaman, ang mga makakapasa sa assessment at napabore ng Endless Gate ay napakabihirang. Para sa mga naging kahalili ni Lance, mas kaunti pa. Forget what they doing, keep on doing.